Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Ako po si Maris, 32 years old, wala pa kaming anak ng asawa ko. Paano ba naman, Miss Heart, ay minsan lang ito kung umuwi. Kumbaga sa isang taon, isang beses lang kung umuwi dahil nga seaman siya. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon niya dahil para din naman sa future namin ang ginagawa niya. Pero hanggang kailan? Patanda na kami pero wala pa kaming anak. Hanggang sa kinakailangan ko na ng makakasama sa maliit na negosyo at gawaing bahay. Kaya ako nagdesisyon na kumuha ng boy para sa aking pwesto sa bayan. At doon ako napalapit kay Leon. Binata pa ito at masyadong maligalig. Hindi ko akalaing sa araw-araw naming magkasama ay mauuwi kami sa pagkakamaling hindi dapat namin ginawa na dala ng tukso. Maris, naghahanap ka ba ng kasakasama mo? Aba, yung anak kong si Leon, nawalan ng trabaho noong nakarang linggo pa. Kaya ngayon ay tambay na sa bahay. Baka pwede mo namang kunin na lang. Boses iyon ni Aling Marta, ang kapitbahay kong talakera. Si Leon naman ang anak nitong binata. 27 anyos, mabarkada ito pero mabait naman bukod pa doon ay may itsura din. Napatingin ako sa bakuran nila. Nandoon si Leon at nakaupo sa motor habang may kausap na mga kaibigan. Maya-maya pa'y bigla itong tumawa ng malakas at binatukan ng isa sa mga kabarkada niya. Halatang makulit at palabiro. Aba ma, wag mo naman akong ibenta. Natatawang sabi ni Leon habang papalapit sa amin. Baka mamaya, sobrang higpit ng magiging amo ko. Hindi magustuhan ng ugali ko at itapon ako pabalik sa bahay. Biro nito sabay tingin sa akin. Napailing si Aling Marta. Mahigpit ka dyan. Ikaw nga itong maghapong nasa labas. Kung may matinong trabaho ka lang, ay baka mabawasan ang kakagala mo. Napangiti ako. Kung interesado ka, sige lang. Kailangan ko talaga ng tutulong sa tindahan at sa bahay. Syempre, may sahod yun. Agad siyang tumango. Wala namang problema sa akin, Ate Maris. Mas okay na yan kaysa magmukmuk lang ako sa bahay. Pangako, aayusin ko ang trabaho. Nakangiting sabi ni Leon. Kailan ba ako pwedeng magsimula? Bukas na rin kung gusto mo. Maaga tayong magbubukas ng tindahan. Sabi ko sa kanya, okay, walang problema. Sanay naman akong gumising ng maaga. Kapag may dahilan nga lang. Napakamot siya sa ulo at natawa. Ayan na naman ang bunganga mo. Sabat ni Aling Marta. Sa bibig lang talaga mabilis yan, Maris. Ma, wag mo naman akong siraan. Baka umatras pa si Ate Maris. Reklamo nito sa ina. Napailing na lang ako at napangiti. Subukan muna natin. Kapag hindi nagseryoso, ikaw rin ang mahihirapan. Hindi kita ipapahiya, ate. Kailangan ko rin talaga ng trabaho ngayon. Nagpaalam na rin sila pagkatapos ng ilang minuto. Habang papasok ako sa bahay, ay hindi ko maiwasang mapangiti. Sa isip ko, malaking tulong na rin kung may kasama na ako sa negosyo. Kahit paano, mababawasan na ang pagod ko. Kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga ay may narinig na akong katok sa gate. Paglabas ko ay nakita ko na nakabihis si Leon ng isang simpleng t-shirt, maong at tsinelas. May dala pa itong isang supot ng pandesal at mainit na kape. Good morning, ate. Nakangiti niyang bate. Sabi ni mama, bawal daw pumasok sa unang araw ng walang almusal. Natawa ako. Ikaw ba ang may pakananan o ang nanay mo? Naisip ko rin. Natatawang sagot niya. Baka kasi antukin ako sa trabaho eh. Hindi ko na mapigilang matawa. Kumuha ako ng isang pandesal at nagpunta na kami sa bayan para buksan ang tindahan habang siya naman ay agad na nag-ayos ng mga paninda sa labas. Hindi ko na kinailangang sabihin dahil siya na mismo ang nakakakita ng mga dapat gawin. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong iba pala si Leon kapag seryoso sa trabaho.
Makulit pa rin siya paminsan-minsan pero hindi tamad. Marunong siyang makisama sa mga suki at kahit ang matatandang bumibili ay napapangiti sa mga biro niya. Doon ko unang naisip, Miss Hart, na tama pala ang naging desisyon kong kunin siya. Hindi ko lang alam na ang simpleng desisyong yon ang unti-unting magpapalapit sa amin sa paraang hindi ko kailanman inasahan. Bandang 9:00 na nang medyo humupa ang mga bumibili. Naupo muna ako sa likod ng tindahan para maglista ng mga kulang na paninda, habang si Leo naman ay nag-aayos ng mga soft drinks sa freezer. Ate, ilan ba ang order natin sa yelo? Tanong niya habang nakayuko sa pag-aayos. 3 sako muna siguro. Kapag mainit kasi, mabilis maubos. Tumango siya. O sige, ako na ang kukuha mamaya. Huwag ka nang sumabay, mainit sa labas. Napatingin ako sa kanya. Kaya mo bang mag-isa? Aba, mabigat yun. Ate, huwag mo kong minamaliit. Nakangiti niyang sagot. Hindi lang puro forma itong katawan ko O sige na nga, natatawa kong sabi. Hindi ko maiwasang mapangiti. Madaldal talaga siya, Miss Hart, pero nakakatanggal ng pagod. Yung tipong kahit simpleng trabaho ay magiging magaan dahil may kasama kang laging may nasasabi. Maya-maya ay may dumating na suki. Si Mang Ben. O Maris, may bago kang tauhan? Tanong nito habang nakangiting nakatingin kay Leon. Opo, Mang Ben, kapitbahay lang namin. Magalang kong sagot. Magaling ba yan? Bago pa ako makasagot ay sumingit na si Leon. Subukan niyo muna, Mang Ben. Kapag hindi kayo nasiyahan, libre ko na ang candy mo. Napahalakhak si Mang Ben. Aba, ayos. May sense of humor. Wala pong bayad ang pagpapatawa. Sagot pa ni Leon. Pagkaalis ni Mang Ben ay muli akong napailing. Hindi ka ba nauubusan ng sasabihin? Hindi ko mapigilang tanong. Kapag tahimik ako, baka isipin mong may sakit ako, ate. Biro niya pa na siyang nagpailing sa akin. Pagsapit ng tanghali ay sabay kaming kumain sa maliit na mesa sa likod ng tindahan. Adobo at kanin lang ang baon ko, pero solve na kami. Ikaw palang nagluto nito? Tanong niya matapos tikman ang ulam. Oo, bakit? Mas masarap pa kaysa sa luto ni Mama. Napakaswerte ko naman at lagi ko nang matitikman ang mga luto mo. Buti na lang, hindi ka mahiyain. Kasi alam mo, hindi pwedeng mahiyain sa tindahan. Kailangan madaldal para bumalik ang mga customer. Habang kumakain kami, biglang tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako sa screen at nakita ko ang pangalan ng asawa kong si Rafael. Ayaw mo bang sagutin? Tanong ni Leon nang mapansin niyang nakatitig lang ako sa telepono. Hindi, sasagutin ko. Sagot ko sabay tayo. Lumayo ako ng kaunti para kausapin si Rafael. Kamustahan lang ang naging usapan. Pagkababa ko ng tawag ay sandali akong natahimik. Okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Leon. Oo. Medyo matatagal ang pangalang daw ulit ang uwi niya kaya hindi ko mapigilang mapaisip. Tahimik lang si Leon habang hinihintay akong magsalita ulit. Alam mo naman siguro ang buhay ng asawa ng seaman. Buntong hininga ko. Sanay na akong maghintay pero minsan nakakapagod din pala. Lalo na kapag ikaw lang mag-isang gumagawa ng lahat. Nakakailang taon na bang seaman si kuya? Usisa niya. Halos 8 taon na rin. Noong una, iniisip ko mabilis lang dilipas ang panahon. Pero habang tumatagal naman, parang mas humahaba ang bawat kontrata niya. Hindi ba siya pwedeng umuwi ng mas madalas? Umiling ako. Hindi ganun kadali. Kapag naman tumigil siya, mawawala rin ang malaking pinagkukunan namin ng kita. Nag-iipon kasi kami para sana makapagpatayo pa ng mas malaking tindahan. At para sa magiging pamilya namin. Bakit ba wala pa rin kayong anak ni kuya? Maingat niyang tanong. Ewan ko. Minsan naiisip ko, baka isa rin sa dahilan yung lagi kaming magkalayo. 2 beses lang siyang nakakauwi sa isang taon.
Minsan nga mas matagal pa. Kapag nandito naman siya, parang ang bilis lang ng panahon. Hindi pa kami nakakapag-adjust. Aalis na ulit. Tahimik lang siyang nakikinig. Hindi ko naman siya sinisisi. Mabuti siyang asawa at wala akong mairereklamo sa kanya. Hindi niya nga ako pinababayaan. Halos araw-araw kaming magka-video call kapag may signal siya. Pero iba pa rin kapag kasama mo mismo. Mahinang sabi ni Leon. Huwag kang magalala, Ate Maris. Nandito naman na ako para sa'yo palagi. Sabay kindat nito sa akin. Napatingin ako sa kanya at bahagya akong ngumiti para itago ang pamumula. Oo, iba pa rin. May mga araw na gusto mo lang may mapagsabihan ng pagod mo. O kasabay kang kumain. Minsan kasi pag uwi ko ng bahay, sobrang tahimik. Doon ko mas nararamdaman na mag-isa lang ako. Kaya nga siguro mas mabuti ring nandito ka na ngayon. Sabi ko, kahit papano, nabawasan ang trabaho ko. Basta, habang wala si Kuya Rafael, ako muna ang kasama mo. Pasasayahin kita araw-araw para naman mabawasan ang nararamdaman mong lungkot. Hindi ko alam kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam ko sa simpleng sinabi niya. Sa isip ko, mabuting tao lang talaga si Leon. Kinagabihan, pagkatapos kong maisara ang tindahan at makauwi ng bahay, naligo muna ako bago humiga sa kama. Ilang minuto pa lang akong nakapikit nang muling tumunog ang cellphone ko. Video call iyon ni Rafael. Agad ko itong sinagot. Kamusta ang araw mo? Nakangiti nitong bungad. Okay lang, medyo napagod lang sa tindahan. May dagdag na naman sa trabaho kaya baka madali na naman ang uwi ko. Napabuntong hininga ko. Akala ko ba, sigurado na sa susunod na buwan. Yun din ang akala ko eh. Pero may binago na naman ang kumpanya sa schedule namin. Parami nang nagreklamo. Kaso wala naman kaming magawa. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya dahil baka may mali pa akong masabi sa huli. Galit ka ba? Tanong niya. Hindi. Huminga ako ng malalim. Minsan, napapagod lang akong maghintay. Natahimik siya sa kabilang linya. Hindi ko naiintindihan ang trabaho mo, Rafael. Kaya lang, halos lagi ka nang wala sa lahat ng mahalagang araw ng buhay natin. Alam ko, mahal. Kapag may problema sa bahay, ako lang. Kapag may kailangang asikasuhin sa negosyo, ako lang din. Tapos pagdating ng gabi, saglit akong tumigil. Ako pa ring mag-isa. Kitang-kita ko ang paghinga niya ng malalim. Pasensya ka na, Maris. Kung may iba lang sana akong mapapasukang trabaho nakikita ng ganito, matagal ko na rin ginawa. Hindi naman kita pinapapili. Gusto ko lang sanang marinig mula sa'yo na may plano na tayong huminto sa ganitong setup. Magtiis pa tayo ng kaunti. Kapag nakaipon pa tayo, uuwi na ako ng tuluyan. Napangiti ako ng mapait. Ilang taon mo na ring sinasabi yan sa akin. Hindi na naman siya agad nakasagot. Pagkaraan ng ilang segundo, tsaka siya nagsalita. Konting tiis na lang ha. Ginagawa ko naman ito para sa atin. Tumango ako kahit mabigat ang dibdib. Oo, alam ko naman. Nagpalitan pa kami ng ilang simpleng kwentuhan tungkol sa tindahan bago kami nagpaalam sa isa't isa. Pagkababa ko ng tawag, matagal akong nakatitig sa kisame. Hindi ako galit sa asawa ko. Mahal ko ang asawa ko at alam kong nagsisikap siya para sa kinabukasan namin. Pero habang lumilipas ang panahon, Miss Hart, unti-unti ko ring nararamdaman ang bigat ng buhay na palaging naghihintay. Lumipas pa ang mga buwan at iyon ang panahong hindi ko alam na unti-unti ring magiging dahilan kung bakit mas lalo akong naging komportable sa presensya ni Leon. Isang umaga ay hindi ko nagawang bumangon ng maaga. Parang mabigat ang buong katawan ko at ang sakit ng ulo ko. Pagdilat ko ay halos 7:00 na ng umaga. Sinubukan kong tumayo
Pero agad din akong napaupo sa gilid ng kama nang mahilo ako. Halagnatin pa yata ako. Mahina akong bulong sa sarili. Hindi na ako nakapunta sa tindahan. Kumuha na lang ako ng cellphone para tawagan si Leon na kapitbahay lang naman namin. Mabilis naman niyang sinagot ang tawag. Hello ate, papunta na ako sa tindahan. Leon, pasensya ka na. Mukhang hindi tayo makakapagbukas ngayon. Nilalagnat ako eh. Saglit siyang natahimik. Sige ate, hintayin mo ko dyan. Bakit? Hindi na kailangan. Magpahinga ka na lang din muna dyan. Hindi pwede. Baka wala ka pang kinakain. Hindi na niya ako hinayaang tumanggi at ibinaba na ang tawag. Wala pang 10 minuto ay may kumatok na sa gate. Dahan-dahan akong lumabas at binuksan yon. Aba ate, ang putla mo ah. Nag-aalalang sabi ni Leon nang makita ko. Okay lang ako. Lagnat lang siguro to. Baka nasobrahan ako sa pagod. Pagbibiro ko pa, dahilan para bahagya akong maubo. Hinawakan niya ang noo ko gamit ang likod ng palad. Naku mainit ka nga. Napaatras ako ng bahagya. Hindi ko alam, Miss Hart, kung bakit tila may kuryenteng dumaloy sa buo kong katawan. Pumasok ka muna, sabi ko. Pagkapasok niya ay agad siyang tumingin sa kusina. Kumain ka na ba? Umiling ako. Hindi pa, tsaka wala rin naman akong gana. Hindi pwede yan, kasi kailangan mo ring uminom ng gamot. Saglit lang. Hindi na siya naghintay ng sagot. Binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng itlog. Pagkatapos ay nagsaing at nagluto ng simpleng lugaw gamit ang mga sangkap na nakita niya sa kusina. Habang nagluluto siya, ay nakaupo lang ako sa sala at pinagmamasdan siya. Aba, marunong ka rin palang magluto. Biro ko. Lumingon siya at ngumiti. Kahit ganito ko, marami kaya akong alam. Hindi nga lang halata. Makalipas ng ilang minuto ay inilapag niya sa harap ko ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kahit kaunti lang ate, kailangan mong kumain bago uminom ng gamot. Tahimik akong sumunod. Habang kumakain ako, siya naman ang nagwalis sa sala at nagligpit ng ilang gamit na nakakalat. Hindi ko naman siya inutusan, pero kusa niya yung ginawa, Miss Hart. Pasensya ka na ha. Lumalala yata ang trabaho mo sa akin. Kahit dito sa bahay, ikaw pa rin ang inaasahan ko. Natatawa kong sabi. Hindi naman, ang importante ay gumaling ka. Ayokong makita kang ganyan ha. Napailing ako. Salamat Leon ha. Walang anuman. Baka kasi mapagalitan ako ni Kuya Rafael kapag nalaman niyang pinababayaan kita. Pareho kaming natawa. Hindi ko na malayan na halos buong umaga pala siyang nanatili sa bahay para lang alagaan ako. Noon ko unang naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang may taong mag-asikaso sa akin kapag ako naman ang nangihina. Leon, matanong nga kita. Ikaw ba ay may girlfriend? Hindi ko yata nakikitang kasama mo. Tanong ko nang pareho kaming nakaupo sa sofa nang medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko. Wala Ate Maris. Yung last girlfriend ko, niloko ako kaya pas muna. Iling niyang sagot bago mapatitig sa akin. Yung type ko naman ngayon ay may asawa na kaso hindi naman niya kasama palagi. Sa sinabi niya ay napalunok ako na para bang nawala bigla ang sama ng pakiramdam ko. Anong ibig mong sabihin? Natawa ako kunwari para mawala ang kabang nararamdaman ko. Ate, matagal na kitang gusto. Hindi mo pa man ako boy, sinusubaybayan na kita. Pinapantasya. Hindi ko alam kung bakit mas gusto ng asawa mong mapalayo sa isang kagaya mo. Sabi nito na tuluyan kong ikinatigil. Siya naman ay dahan-dahang lumapit sa akin hanggang sa magdikit na ang katawan namin. Malitong gusto mong mangyari, Leon. Sabi ko at pilit na umatras, ngunit hinapit na niya ang bewang ko. Subukan lang natin, Ate Maris.
Hindi ka ba nasasabik sa matagal nang hindi na ibibigay ng asawa mo? Hamong tanong niya pa. Napapikit ako ng mariin sa tanong niya. Kahit gustuhin ko man, ay matagal at laging wala rito ang asawa ko. Kaya nga nandito na ako para punan ng pagkukulang niya. Nang kunin mo kong boy, masaya ako dahil napansin mo na rin ako sa wakas. Kwento pa niya at marahang hinawakan ng baba ko bago ako dahan-dahang hinalikan. Napapikit ako sa kakaibang pakiramdam na dulot noon bago ko siya unti-unting tinugon ng halik. Inalala ko ang lahat ng araw na mag-isa ko at umaasang uuwi ang asawa ko pero bigo ako. Hanggang sa halik ay nauwi sa isang mainit na laro naming dalawa, Miss Hart. Napadaing ako sa sensasyon noon at tuluyan ng nagpaubaya sa kanya. Hindi ko na malaya ng oras, ngunit nang matapos kami ay halos paggabi na. Pareho kaming bagsak sa sofa dahil sa pagod. Ang lagnat ko ay tuluyang tinangay ng init namin kanina. Leon, walang dapat makaalam nito. Mahinang boses kong sabi. Wala, basta walang magsasabi. Nasa sayo kung itutuloy pa ba natin to o ititigil na. Pero kung ako ang papipiliin, ayokong matapos dito ang lahat, Ate Maris. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa akin. Ayokong masira ang relasyon naming mag-asawa. Kaya may parte sa akin gusto nang tapusin na rito ang pagkakamali. Pero may parte ring gusto kong ipagpatuloy kasama ni Leon. Alam kong napakalaking pagkakamali nito. Pero tao lang ako. Nagkakamali at natutukso, Miss Hart. Alam kong darating din ang araw na titigil ako o malalaman ito ng asawa ko. Ngunit sa ngayon ay sasabay muna ako sa agos ng buhay at sa naibibigay ni Leon sa akin. Sa bawat yakap niya, pakiramdam ko ay may saya akong natatagpuan. Pero sa bawat gabing nag-iisa ko, may bahagi ng puso kong inuusig rin ng konsensya. Minsan naiisip ko, Miss Hart, hanggang kailan ba kami magtatago? Hanggang kailan ko lolokohin ang asawa kong nagsusumikap sa ibang bansa para sa kinabukasan naming mag-asawa? Totoo bang pag-ibig ang nararamdaman ko o isa lang itong pansamantalang saya na balang araw ay pagsisisihan ko? Hindi ko alam kung darating ang araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob na tapusin ang lahat at aminin ang buong katotohanan. Sa ngayon, ang alam ko lang habang tumatagal, mas lalo akong nalulubog sa isang buhay na ako rin ang gumagawa. Kaya gusto kong itanong sa inyo, kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin nyo? Dapat ko na bang tapusin ang relasyong ito at harapin ang magiging kapalit? O ipagpapatuloy ko ang isang pag-ibig na alam kong may masasaktan sa huli? Hihintayin ko po ang inyong mga opinyon at payo. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Maris.